Sa bagong henerasyon, mga bagong kabataan, andito na tayo ngayon. Kabilang na tayo ngayon sa mga bagong sistema ng panahon, kung saan teknolohiya na ang batayan, kung saan mapapaisip ka na lang na pag-asa pa nga ba ng bayan ang mga kabataan. Parang dati lang na masaya pang nagtatakbuhan at naglilibangan sa mga bukirin at bakuran ng kanilang tahanan. Dedma lang sa kapaligiran, makapaglaro lang kasama ang barkada, habat langit na ang ngiti. Ngayon, di na uso ang luksong baka, ulan sa ulan at tagu-taguan, sapagkat umaga pa lang, gadget na ang pinagkakaabalahan. Abala ka Facebook, nakikipagsabayan sa mga bagong kaganapan, mga pananamit na di kaaya-aya. Di wow, hotdog, share ko lang, sana all, mga walang kwentang linyang lagi nilang binibigkas. Puro mura ang kanilang bukang bibig. Pero kapag recitation, akala mo kung sinong tahimik. Halos wala nang saplot kung makapag-post, dumami lang ang likers at followers. Pero pag grado na ang pag-uusapan, mas mataas pa ang like. Noon, dahon, putik, ulan ang pinaglalaruan. Nakikiusap na payagang palabasin ng bahay, makalaro lang mga kalaro sa kapitbahay. Pero ngayon, umaga pa lang, computer agad na ang nasa harap. LOL, Dota, ROS, ML, COC. Oh, nako. Lumiban sa klase, maka 1v1 lang ang mga kaibigan. Kabataan noon, ang tangi lang nilang pinoproblema ay ang kung paano sila makakabili ng candy. Ngayon, abay, di daw sila mabubuhay nang walang jowa. Ika-anim na baitang pataas, halos lahat marunong na. Siyempre kapag nabuntis ng maaga, sa magulang ipapaalaga. Kabataan noon, sinturon, tsinelas, at sigaw lang ng magulang ang kanilang kinakatakutan. Kabataan ngayon, kung makasigaw at makasagot, akala mo may kaya ng ipagmalaki. Mga kabataan galit lang laging pinapairal, pero pagdating sa pag-aaral, nawawalan na ng oras. Pagdating ng bahay, abay, sa tropa na agad ang diretsyo. Tapos sila pa ang galit pag pinagsabihan. Karamihan ngayon wala nang respeto at paggalang. Basta makasunod lang sa uso. Wala nang pakialam. Kahit may natatapakan ng ibang tao. Kaibigan, tropa, barkada, yan ang pinapakinggan nila. Na hindi man lang maramdaman ang hirap ng mga magulang. Makaraos lang ang pamilya. Bawat hingi nyo ng pera, pangbili nyo ng gamit sa pangpaganda. Sa bawat hingi nyo ng pang-computer, sa tabing kalsada ay katumbas ng pawis, luha, dulot ng hirap na tinitiis ng ating mga magulang. Bigay lang ang ating pangangailangan at magandang kinabukasan. Nasubukan nyo na ba silang tanungin? Nasubukan nyo na bang tanungin kung gaano nakasakit ang kanilang katawan? Tignan ang mga palad kung gaano kakapal ang kanilang kalyo. Sa kakatrabaho, maibigay lang ang gusto mo. Halos ilayo ka na nila sa kahirapan. Tapos ikaw magpapagapang lang? Kuya, ate, tinuturi tayong pag-asa. Oo, pag-asa ng bayan. Pero bakit tanong, anong nangyari? Bakit parang isa pa tayo nagiging problema sa lipunan? Oo, ako. Sana rin na mga kabilang sa bagong yugtong ito. Pero wala pa rin akong sapat na nakitang dahilan kasi binigyan tayo ng mga sariling kaisipan para ito'y iwasan. Sabi nga nila, pag gusto mo may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Teka lang ha. Naman kasi kayo masyadong natatamaan at isipin yung masyado akong perpekto. Pasensya na dahil nais ko lang naman magising ka. Di naman hamak na mas masarap mamuhay sa simpleng sistema, di ba? At makalumang henerasyon na ngayon ang laki na ng pinagkaiba dahil sa mga bagong teknolohiya.